Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hawak ni Abe's Mother Serendipity ang mensahe at nanginginig ang kamay niya. Galit siya habang kausap niya si Aurora, Sectmaster Senior Sister. Ito ang ginawa ng hayop na si Daryl. May lakas pa siya ng loob na sirain ang kanyang hipag at ngayon naman ang hipag niya ay wala nang nagawa kundi lumayas na lang sa bahay dahil sa kahihiyan. Gustong pumatay ni Abe's mother. Dapat walang awang patayin si Daryl dahil sa ginawa niya. Nagulat si Florian nang marinig ang sagot ni Abe's Mother Serendipity. Nablangko ang tingin niya kay Aurora. Ang babae na katabi ni Abe's mother ay ang Sectmaster ng Imi. Nagkatinginan si Florian at Yumi. Gulat na gulat sila at hindi makapagsalita. Isang chismis na ang Sectmaster ng Imi ay isang magandang babae. Mas maganda siya kaysa sa kanilang naiisip. Nabighani si Florian. Napalunok siya ng kanyang laway. Kapag nabigyan siya ng pagkakataon na makasama ang isang magandang babae na tulad ni Aurora, hindi siya magsisisi kahit mamatay pa siya. Sa kabila naman, sa First Hospital. Nakaupo si Daryl sa isang bench sa labas ng operation room. Para siyang tinutusok sa nararamdaman niya, hindi niya kasi alam ang nangyayari sa kanyang asawa. Screech! Nang hindi na niya alam ang kanyang gagawin, ang pintuan ng operating room ay bumukas. Ang chief ng ospital, si Shelly, ay kalmadong lumabas. Sa likod niya ay ang grupo ng mga magagaling na obstetricians at emergency department na mga doktor ng Donghai City. Anong nangyari, Doc? Agad na naglakad si Daryl papunta sa mga doktor, nag-aalala. Nakangiting sumagot si Shelly, "Huwag kang mag-alala, Daryl. Ang mag-ina ay nasa mabuting kalagayan. Kailangan niya lamang magpahinga dahil maraming dugo ang nawala sa kanya." Phew! Nakahinganan ang maluwag si Daryl nang marinig niya ito, para bang nabawasan ang bigat na dinadala niya sa kanyang mga balikat. Sobrang saya niya. Niyakap niya si Shelly. Binulungan niya ito at sinabing, "Maraming salamat, Shelly." "Maraming salamat." Nagulat si Shelly nang yakapin siya ni Daryl. Namula ang kanyang mukha at hindi siya sigurado kung saan niya ilalagay ang kanyang mga kamay. Dahil nahihiya siya, hindi niya mapigilang maisip kung sino ang babae sa operating room na naging dahilan kung bakit nataranta si Daryl. Ano ang relasyon nila? Naisip ni Shelly na maganda siya pero noong nakita niya si Monica, ay naramdaman niyang mas maganda ito kaysa sa kanya. Oh! Napagtanto ni Daryl kung ano ang nagawa niya at binitawan si Shelly. Sa sobrang saya niya ay nakalimutan na niya na babae si Shelly. Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at ngumiti na lang kay Shelly. Puntahan ko lang siya." Dumiretso siya sa kwarto kung nasaan si Monica. Namumutla pa rin si Monica pero hindi na tulad ng dati. Nanghihina pa rin siya. Sumasakit ang puso ni Daryl kapag nakikita niyang ganon ang kalagayan ni Monica. Pinuntahan siya ni Daryl at hinawakan ang kamay nito. Sinisisi niya ang sarili niya dahil pinagdaanan ni Monica ang nangyari. "Mahal, pasensya ka na dahil pinagdaanan mo ang sakit na ganito." Sumasakit ang puso ni Daryl noong sinasabi niya ang mga yon, tiningnan niya sa mga mata si Monica. Si Monica ay nagtrabaho sa isang KTV. Siguro ay naging mahirap para sa kanya na wala siyang matuluyang lugar at makain para mabusog siya. Ngumiti si Monica at umiling, "Hindi. Huwag kang humingi ng tawad." "Ok." Huminga ng malalim si Monica nang marinig niya na ligtas ang bata. Sa wakas ay nagkasama na ulit sila ni Daryl at ang bata sa tiyan niya ay ligtas. Ano pa bang hinihiling niya? Ang pagdudusa niya ay tapos na. Niyakap ni Daryl ng mahigpit si Monica at tinanong, "Mahal, sabi mo ang hipag ko ang nagrekomenda sa iyo sa KTV." "Sino yon?" Kinagat ni Monica ang kanyang labi at nagsalita, "Ang hipag mo, si Yumi." "Yumi?" Nagalit si Daryl. Tumiklop ng mahigpit ang kanyang kamao. Nararamdaman ni Monica nag-alit si Daryl kaya naman pinakalma niya ito. "Daryl, huwag kang magalit. Tinulungan niya lamang ako para magkaroon ng trabaho. Gusto niya lang siyang tulungan." Ang kamao ni Daryl ay nakatilkop ng mahigpit. Ang mga mata niya ang namumula na sa sobrang galit. "Sige, sige. Tingnan mo ang sarili mo, pagod ka na." "HMMM. Nagugutom ako."
Sabi ni Monica. Hindi siya makatulog ng maayos noong mga oras na nasa secret garden siya. Pagkatapos siyang operahan, pagod siya at gutom. Bibili lang ako ng congee. Alis na ako. Tumayo si Daryl at sinuot ang kanyang coat. Mahal, antayin mo ako ah. Babalik ako kaagad. Mua! Namula ang pisngi ni Monica. Habang pinapanood niya si Daryl umalis, ang nararamdaman niya ay saya. Sa kabilang dulo. Tumawag ng taxi si Daryl sa labas ng ospital at dumiretso sa beach. Mayroong tindahan sa Donghai Beach na nagbebenta ng congee, at bukas ito 24 oras. Madalas pumunta rito si Daryl at kanyang mga kaibigan noong bata pa sila kapag lumalabas sila para magsaya tuwing gabi. Ang tindahan na ito ang pinipili nilang puntahan. Ang kanilang sikat na putahe ay ang shrimp and crab seafood congee. Hindi na niya matandaan kung magkano ang putahe na ito, ang pagkakaalala niya ay mga nasa $200 ang halaga nito. Masarap ang putahe na ito at sigurado siyang magugustuhan ito ni Monica. Nakatingin si Daryl sa labas ng bintana para makita ang tanawin sa gabi sa Donghai, habang ang taxi ay papunta sa kanyang pupuntahan. Ang Donghai City, ang unang pinakamagandang lungsod na busy pa rin kahit 3:00 na ng umaga. Nang makarating na ang taxi sa beach, tahimik ang buong paligid. Walang tao roon. Sino naman ang pupunta sa beach ng 3:00 ng umaga? Lumabas ng taxi si Daryl at naglakad papunta sa beach, mga 100 metro kalayo, para hanapin ang tindahan na nagbebenta ng congee. Ang lamig ng hanging dagat ay nakaka-relax sa gabi. Malumbay siya habang naglalakad matapos ang ilang minuto. Oh! Ang mga building na katabi ng beach ay sinira na at nilipat ng lugar. Ang tindahan na nagbebenta ng congee ay wala na rito. Nainis si Daryl at nataranta siya. Ang naisip niyang isa pang lugar na pwede niyang puntahan para bilhan ng congee ay ang Atlantic Street. Ang street na ito ay sobrang busy. Sigurado siya na makakahanap siya ng pagkain doon, pero ang mga tinitinda lamang ay mga ihaw katulad ng barbecue. Hindi ito maganda para sa mga buntis. Naging masaya siya sa naisip niya pero biglang may malamig na boses ang nagsalita sa likod niya. Daryl. My gosh! Ang beach ay walang tao kaya nagulat siya na mayroong tumawag sa pangalan niya. Ang katawan niya ay nanigas pagkalingon niya sa likod. Oh! Isang babae ang nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Isang magandang babae na nasa edad 20s. Nakasuot ito ng maiksing palda, pinakita ang kanyang mahaba at makinis na mga binti. Sobrang ganda niya at nakakaakit lalo na ang kakaiba niyang aura na parabang isa siyang fairy. Ang ganda niya, hindi ito maikakaila. Ang kagandahan ng mga kilalang aktres ay mas mababa pa kaysa sa kanya. Hindi mapigilan ni Daryl na suriin siya ng patago. Sinabi niya, ako si Daryl. Ikaw ay. Ang babae ay maganda pero wala siyang ideya kung sino siya. Tumango ang babae sa kanyang sinabi at sumigaw, narito ako para patayin ka. Nang pitikin niya ang kanyang palad, isang easy whip ang lumabas sa kamay niya. Ito ay isang mahabang whip at katulad nito ang ice sculpture. Tinaas niya ang kamay niya at tinapon ang whip kay Daryl. Hush! Hindi ba nakakatakot yon? Isa itong malakas na puwersa na naging dahilan para maghiwalay ang langit. Ang isa ay sugatan siguro kung hindi napatay ng puwersa na yon. Ang babae ay si Erin, ang pinakabatang fairy galing sa Fuyao Palace. Pumunta si Leroy sa Fuyao Palace para humingi ng tulong ipapatay ang 3 tao. Sila ay sina Dex, Daryl at Chester. Hindi na kailangan ng maraming tao para patayin ang 3 to, isa sa mga 7 fairies lang ay sapat na para patayin silang 3. Nagkataon naman na ang pinakabatang fairy ay naglilinang ng isang set ng cultivation methods, ang 3 stanzas of plum blossoms. Pwede niyang magamit ito para patayin ang 3. Ang pinakabatang fairy ay napagtanto na si Daryl ay isa lamang level 4 martial marquis nang makilala niya ito. Hindi niya inisip na karapat-dapat si Daryl sa pagpapakita niya ng kanyang pinakaingat na pamamaraan. Ang 2 puwersa ay sapat na para mapaluhod niya sa sahig ito para magmakaawa. My gosh! Natulala si Daryl habang papunta ang whip sa kanya. Ano bang nangyayari? Ang batang babae na ito na nasa edad 20s ay isang level 2 martial saint. Tama! Tama! Isa siya level 2 martial saint.
Naguguluhan si Daryl. Ang dami niyang pinagdaanan para maabot ang pagiging level 4 Martial Marquis. Naging madugo ang pinagdaan niya. Hindi siya makapaniwala na ang isang babae na nasa harapan niya ay isang level 2 Martial Saint. Inisip ni Daryl na mali ang iniisip niya. Agad niyang iniwasan ang whip at nakipag-usap kay Erin. "Hey miss, wala akong matandaan na magkaaway tayo. Bakit mo ko inaatake?" Sigurado siya na hindi niya nakaaway ang babaeng to. Ang pagpitik ng whip niya kanina ay ibig sabihin gusto niyang patayin si Daryl. Kung hindi niya naiwasan yon, mamamatay siya. Hindi mo na kailangang malaman kung bakit. Ang kailangan mo lang malaman ay sa susunod na taon, sa mismong araw din na ito ang araw na namatay ka, malamig na sinabi ni Erin, at inatake ulit siya ng isa pang whip. Hush! Mas malala ito kaysa sa unang atake niya. Sige na miss. Sabihin mo sa akin, bakit gusto mo akong patayin? Huminga ng malalim si Daryl. Hindi siya pinansin ni Irene. Sunod-sunod ang atake niya ng whip at palakas ng palakas ito kaysa sa mga nauna niyang atake. Oh! Ano bang problema nitong babae na to? Nawalan na ng pasensya si Daryl. Nilabas niya ang kanyang blood-drinking sword sa kamay niya at inatake ito kay Irene. Oh! Ang lala nun, hindi ba? Paano siya nakapunta kay Daryl at nilusob ito ng walang pasabi? Klang! 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 Ang blood-drinking sword at ang whip ay nagbanggaan, kaya naman nagkaroon ng malakas na tunog. Noong una, minamaliit ni Irene si Daryl. Akala niya na kaya niyang patumbahin ito gamit ang dalawang puwersa lamang ng kanyang whip. Ngunit, nalaman niyang nagkamali siya noong naglaban na sila. Ano ba ang nangyayari? Kahit na si Daryl ay isa lamang level 4 Martial Marquis, ang kada tama ng kanyang espada ay may halong internal energy niya. Ito ay tiyak at may kasamang suntok. Wala siyang magawa. Paano nangyari yon? Whiz! Umatake ulit si Daryl gamit ang kanyang espada. Naiwasan ito ni Irene. Isang malamig na itsura na parang nagtataka ang lumitaw sa mukha ni Irene. Bilang isang level 2 Martial Saint, nairita siya na hindi niya natamaan at nasaktan ang isang level 4 Martial Marquis pagkatapos ng mahigit 50 laban. Nakakahiya! Hush! Umatake ulit siya gamit ang isa pang whip at napaatras si Daryl dahil dito. Inangat ni Irene ang kanyang braso, at ang 3 plum blossoms ay lumabas sa kanyang mga kamay. Ang plum blossom ay produkto ng kanyang internal energy. Lumitaw ito sa langit. Ito ay isang teknik na natutunan niya lamang nitong mga nakaraan. Ang 3 stanzas of plum blossoms. Natigilan si Daryl. Nakita niya na isa itong delikadong teknik. Wala siyang ibang nagawa kundi gamitin ang Ascension of the Nine Dragons para malabanan niya ang nakakamatay na ataking ito. Tinaas niya ang pareho niyang braso at nagsanib ang mga dragon. Boom! Ang dalawang teknik ay nagbanggaan pagkatapos ng isang malakas na tira, umabot na sa malayong lugar ang mga atak nila na naging dahilan kung bakit nagkaalikabok sa lugar na yon. Umubo si Daryl. Umubo si Daryl ng dugo ng 2 beses. Sa wakas, natamaan na rin siya. Hindi na nagsayang si Irene ng oras at sinampal niya si Daryl, pinagsamantalahan niya ang mahinang kalagayan nito. Oh! Nainis si Daryl at nagmadali siyang iangat ang kanyang kamay para ilabas ang kanyang palad. Boom! Ang 2 palad ay nagtagpo sa kalagitnaan, gumawa ng katahimikan. Naglalaban sila gamit ang kanilang internal energy. Alam ni Daryl na matatalo siya kapag naglaban pa sila. Ang tanging paraan na posibleng manalo siya sa laban, ay walang iba kundi gamitin nila ang internal energy nila. Akala ni Irene ay nakakatawa na ang isang level 4 Martial Marquis, ay maghahamon ng isang internal energy na labanan. May sira ba ang ulo nito? Gusto niya yatang magpakamatay. Matapos ang 2 segundo, mali na naman si Irene. Nararamdaman niya ang malakas na enerhiya galing sa palad ni Daryl, para bang alon sa dagat ito. Isa ba tong pure energy internal energy? Gayunpaman, hindi pa huli ang lahat para alisin niya ang kanyang palad. Alam ni Irene na hindi niya kayang labanan si Daryl kaya naman ang pagtanggal ng kanyang palad ay posibleng maputol ang ugat niya sa puso. Wala siyang nagawa pero lumaban hanggat sa kaya niya.
Makalipas ang ilang minuto, naramdaman niyang walang katapusan ang lumalabas na internal energy ni Daryl kaya naman napipilitan siyang umatras dahil dito. Ang mukha niya ay putla na dahil sa pagpigil ng atake. Ikaw, ang mga labi niya ay halos dumugo na. Hindi siya makapaniwala na matatalo siya ng isang martial marquis. Boom! Boom! Sa isang iglap, sinuntok ni Daryl ang acupoints ni Erin, at ang katawan niya ay nanigas bigla. Phew! Huminga ng malalim si Daryl, isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Natuwa siya sa nangyari at ginawa niya. Ang galing niya para maisip na maghamon ng labanan ng internal energy. Pagod din si Daryl dahil sa labanan nila. Lumubog sa dagat si Daryl para bumalik ang kanyang lakas. Sige na miss, sabihin mo na. Bakit gusto mo akong patayin? Tumayo si Daryl, nakangiti. Lumapit siya kay Erin at nagtanong. Ngumuso ang maliit na fairy. Ayaw niyang sumagot. Ano ba to? Nagpapabebe pa. Magtatanong ako ulit. Sino ka ba? Bakit ka nandito para patayin ako? Sabihin mo na. Nauubos pasensya ko sa'yo, malamig na ang boses ni Daryl, halatang nawawalan nan ang pasenya. Layuan mo nga ako, nagsalita na si Erin. Isa siyang maliit na fairy galing sa Fuyao Palace. Anong karapatan niya na bastusin siya? Nairita si Daryl. Ano bang tinatago mo? May lakas kang patayin ako pero wala kang lakas na sabihin kung sino ka. Naisip niya si Monica na gutom na sa ospital. Kailangan na niyang bumalik doon sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan niyang malaman kung sino ang babae na ito. Layuan mo nga ako, sabi, lumabas ito ulit sa mga labi ni Erin. Oh! Yun na ang huling subok ni Daryl. Bakit sobrang pabebe nitong hostage na to? Kanino siya nagpoprotesta? Sino ka ba? Bakit ka ba kasi nandito para patayin ako? Tiningnan ni Daryl ang maliit na fairy at malamig na inulit, huling tanong ko na to, wag mo na akong pahirapan. Tinaas niya ang blood-drinking sword at tinutuok sa lig ng maliit na fairy. Tiningnan ni Erin ang blood-drinking sword nang walang bakas na takot sa kanyang mukha. Dalian mo. Patayin mo na ako. Alam mo, hindi ka matatahimik pagkatapos mo akong patayin. Maraming huhuli sa'yo. Sigh. Uminit ang ulo ni Daryl sa matigas na ulong babaeng to. Dalian mo na at pakawalan mo na ako. Malamig na sinabi ni Erin. Lahat ng acupoints niya ay may nakatusok. Parang hindi siya hostage sa inaasal niya. Tumawa si Daryl. Pumunta ka rito para patayin ako pero nagmamakaawa kang pakawalan kita. Sa tingin mo ba posible yon? Sa bagay, kailangan mong sabihin sa akin kung anong nagawa ko, bakit gusto mo akong patayin. Papakawalan kita pagkatapos mong sabihin sa akin. Ayoko nga. Maiksi na naman ang sagot nito sa kanya. Oh! Naubos na ang pasensya ni Daryl. Kinuha niya ang maliit na fairy at nilapag sa sahig, pinaupo niya ito. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga. Huwag mo akong hawakan, nataranta ang maliit na fairy. Paanong hinawakan siya ng isang lalaki? Isang kahihiyan ito bilang isang Fuyao Palace fairy. Gayunpaman, hindi pa yon ang malala. Nagulat siya at nagalit nang ilagay siya ni Daryl sa dagat at tinanggal ang sapatos at medyas. Isang pares ng pantay at parang bato na mga paa ang nabunyag. Ikaw! Pakawalan mo nga ako, natulala si Erin. Wala siyang ideya kung anong balak ni Daryl. Nanginginig ang buong katawan niya at sumisigaw siya. Hindi pinansin ni Daryl ang kanyang pagsigaw. Tinaas niya ang kanyang mga daliri at tinawag ang kanyang internal energy, pinaagos niya ito sa mga paa ni Erin. Ang acupoint ng ilalim ng mga paa ng isang tao ay sensitibo. Pinaagos ni Daryl ang kanyang internal energy sa kanyang mga daliri, kumati ang kanyang katawan dahil dito. Ang kati ay hindi kayang tiisin kahit na siya ay may malakas na internal energy. Ito ang ginamit niyang atake kay Yvette at nagmamakaawa si Yvette noon dahil dito. Alam ni Daryl na kahit anong tigas ng ulo ng isang tao, takot pa rin sila mangati. Namimilipit si Irene dahil hindi niya matiis ang kati na nararamdaman niya bigla mula sa kanyang mga paa. Walang makakalaban sa nakakairitang pagkati na ito. Ang maliit na fairy ay hindi mapigilan ang kanyang tawa. Haha! Ikaw! Pakawalan mo na ako! Haha!
Ikaw. Hindi siya makabuo ng isang pangungusap. Ang tanging nararamdaman niya lamang ay parang may gumagapang na 10,000 langgam sa ilalim ng paa niya, at ang kati na ito ay mas malala pa kaysa sa kamatayan. Ngumiti si Daryl at tiningnan siya. Pwede naman kitang pakawalan, pero kailangan mong sabihin sa akin kung bakit gusto mo akong patayin. Sino ka ba? Kapag sinabi mo sa akin, agad kitang papakawalan. Kinagat ng maliit na fairy ang kanyang labi at tumanggi. Ikaw. Pakawalan mo na ako ngayon. Ikaw. Sasabihin ko na. Sabihin mo muna sa akin. Malamig na sinabi ni Daryl, mas lalong lumakas ang pressure sa kanyang mga daliri. Haha! Ah! Haha! Hindi na kayang tiisin ni Erin at tumawa na siya ng malakas. Ikaw, alam mo ikaw, haha. Anong karapatan mong gawin to sa akin? Tumawa si Erin pero nahihiya rin siya sa nangyayari sa kanya. Hayop na to. Paano niya to nagawa? Tigilan mo na. Hahaha. Parang awa mo na, mas tumindi ang pagkati sa paa niya. Hindi na niya kinaya. Tumawa na siya ng malakas at hindi na niya napanatili ang kanyang postura bilang isang fairy. Sinisigawan na niya si Daryl. Naramdaman niya na ang bawat balat sa kanyang paa ay napapalibutan ng pagkati. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Parang awa mo na. Sige na. Tigilan mo na, nanginginig si Erin at tagaktak ang pawis. Hindi na niya kinaya kaya naman nagmakaawa na siya. Namula rito si Erin. Sa loob ng Fuyaw Palace, itinuturing ang mga lalaki bilang mga alipin. Kaya hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili na magmakaawa sa isang lalaki. Pagkatapos ipakita ni Erin ang kanyang pagsuko, tumigil si Daryl at nakangiting sinabi na, mabuti naman kung ganoon. Sino ka ba? Namula rito ng husto ang mukha ni Erin. Nakaramdam siya ng hiya at galit sa mga sandaling ito. Dito na niya sinabi na, ako ay isang maliit na fairy mula sa Fuyaw Palace. Fuyaw Palace. Natigilan dito si Daryl. Ano ba ang hayop na Fuyaw Palace na yon? Ano bang nagawa ko sa mga ito? Habang nag-iisip, nakasimangot na tumitig si Daryl. Kung nagmula ka sa Fuyaw Palace, bakit gusto mo akong patayin? Ano ba ang problema sa pagitan natin? Dahil ito kay Leroy Henderson, nagmakaawa sa amin si Leroy na patayin ka. Hindi na nagtago ng kahit anong sikreto kay Daryl ang maliit na fairy. Alam niya kasi na mararamdaman niya muli ang pag-torture na ginawa sa kanya ni Daryl kung hindi pa niya sasabihin ang lahat. Napahinga rito ng malalim si Daryl. Mukhang nakatakas nga talaga si Leroy. Ikaw. Pakawalan mo na ako. Nababagabag na sigaw ng fairy. Namula na ng husto ang maliit niyang mukha sa mga sandaling ito, pero mukhan hindi ito napansin ni Daryl dahil madilim sa kanilang paligid. Pumunta ka rito para patayin ako. Sa tingin mo ba ay pakakawalan kita ng ganoon-ganoon na lang? Tawa ng nanunuksong si Daryl, sige, kung magagawa mong magmakaawa sa akin, maaari kitang pakawalan. Ikaw. Ang kapal mo. Nanginig dito ang maliit na fairy. Paano niya nagawa yon? Kiniliti niya ang paa ko at nagsabi na magmakaawa ako sa kanya. Makapal talaga ako. Ano naman ngayon? Gumawa si Daryl ng isang walang pakialam na tawa at nakangiti itong sinabi. Muling hinawakan ng kanyang kamay ang maliit na mga binti ng fairy. Ikaw. Huwag mo na akong punuin, ikaw. Ayaw na ayaw sa kanya ng fairy na yon, kaya walang tigil itong nagmura ng pabulong. Dapat mong pagbayaran ang pagtatangkang ginawa mo sa buhay ko. Singha ni Daryl. Pero nang ulitin na niya ang panonorture na kanyang ginagawa sa fairy, nakarinig ang dalawa ng malakas na tunog mula sa tubig dagat. Kakaiba ang tunog na ito kaya agad na napatingin si Daryl sa karagatan. Nanginig siya nang tumama ang kanyang paningin sa dagat. Huminga siya ng malalim at tuluyan nang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ito. Napanganga ng husto rito si Daryl. Napakamot siya sa kanyang mata dahil hindi niya magawang paniwalaan ang kanyang mga nakikita. Malinaw niyang nakita ang paglalayag ng libo-libong mga sailboat hindi kalayuan sa kanila. Matatag na tila ba walang makakapigil ang paglalayag na ginawa ng mga ito papunta sa Pampang. Hindi. Tama ang kanyang nakita. Buwisit, nasa libo-libong mga sailboat ang dumaong sa Pampang.
Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang ito. Masyado itong nakakagulat. Dambuhala ang sukat ng bawat isang mga sailboat na ito na punong-puno rin ng mga tao. Nagawa niyang makita ang mga taong nakasuot ng uniform nilang armor, habang hawak ang mahahaba nilang mga saber, at naglabas sa kanilang napakalakas na aura. Ang barko na nasa kanilang harapan ay mayroong 5 palapag. At isang malaki at may taas na 1 metrong flag kung saan makikitang nakasulat ang salitang Commander, ang nakasabit sa barkong iyon. Malinaw na para iyon sa kanilang Commander-in-Chief. Buwisit. Hindi ba sila ang hukbong nagmula sa New World? Parehong nagulat dito sina Erin at Daryl. Maging si Erin ay nanginig sa sobrang takot. Nagawa niyang makita ang mga barkong gawa sa kahoy at mga sundalong nakasuot ng sinaunang mga armor. Kaya malinaw na hindi nagmula ang mga ito sa Universe World. At kung titingnan ang laki ng kanilang fleet, magagawang maestima ng kahit na sino na umaabot sa daan-daang libo ang bilang ng mga sundalong sakay ng mga barkong iyon. At kung titingnan mula sa malayo, makikita ang isang napakadilim na parte ng pampang kung saan nagtitipon-tipon ang mga bumababang sundalo sa mga barko. Walang awang kuminang ang mga espadang hawak ng mga sundalong iyon sa ilalim ng tumatamang liwanag ng buwan sa mga ito. Hoy ikaw, pakawalan mo na ang ako point ko. Bilis! Nababahalang sigaw ni Irene kay Daryl. Hoy, naririnig mo ba ako? Bilisan mo nang pakawalan ako. Isang manipis na butil ng pawis ang tumulo sa mukha ng diwata. Nandito na ang hukbo ng New World. Kinakailangan na nilang tumakbo sa lalong madaling panahon. Bago pa man mapakawalan ni Daryl ang mga aku-point ni Irene, 2 mga imahe ng sundalong mula sa mga barko ang makikitang tumatakbo papunta sa kanila. Masyadong mabilis ang mga ito kaya sa loob lang ng isang iglap ay nagawa ng makarating ng mga ito sa harapan ni Daryl. Sila ay payat at middle-aged na lalaking nasa kanilang 4 na puas. Nakasuot ng ang isa sa kanila ng kulay puting robe, habang ang isa naman ay nakasuot ng isang kulay itim na robe. Sa unang tingin ay naging kamukha ng mga ito si Hades. Pero ang gumulat kay Daryl ay ang ipinakitang lakas ng 2 lalaki na ito. Silang dalawa ay may lakas na hindi bababa sa level 5 Martial Saint. Buwisit. Mga level 5 Martial Saint. Nagulat dito si Daryl. Matagal na niyang alam na marami ang mga cultivator sa New World at pangkaraniwan lang na mauna ang mga ekspertong cultivator sa pag-atake pero hindi nila inasahan na ganito pala kalakas ang mga ekspertong yon. Isang hakbang na lang ang layo ng 2 ito sa pagiging Martial Emperor. Magkahalo ang naramdaman ni Daryl habang tinitignan ang nakaputi at nakaitim na sundalong ito na nagpapakita sa walang ekspresyon nilang mga mukha. Silang dalawa ay ang sikat na Black and White Cavaliers. At sa sandaling magsanib puwersa ang 2 ito, hindi magagawa maging ng isang Martial Emperor na labanan ang mga ito. Snap! Bago pa man makabalik si Daryl sa realidad, agad na hinawakan ng Black and White Cavalier ang mga kamay ni Daryl at ng diwata. At pagkatapos ay mataas na lumukso at lumipad ang mga ito pabalik sa malaking barko. Malinaw na naramdaman ni Daryl ang pagpigil ng mga ito sa kanyang internal energy kaya hindi niya magawang gamitin ang kanyang lakas. Bumagsak sina Daryl at ang maliit na diwata sa isang bahagi ng deck ng malaking barko. Agad namang inatake si Daryl hanggang sa malapit na itong mawalan ng malay. Kasing laki ng 4 hanggang 5 basketball court ang barkong ito kung saan makikita ang paghilera ng napakaraming sundalo na may hawak na mahahabang saber sa paligid ni Daryl. Pinamumunuan ang mga sundalong ito ng isang babaeng commander. Mukhang nasa 27 hanggang 28 years old pa lang ang babaeng commander na ito na may perpektong itsura at hindi mapapantayang kabayanihan sa kanyang aura. Malinaw ding ipinakita ng gintong armor na suot ng babaeng commander ang magandang hubog ng kanyang katawan. Isa itong babae na may hindi mapapantayang fighting spirit. Nakasakay ito sa isang walang katulad na kabayo na may kulay dugong balat. Siguradong isa itong napakagandang kabayo. Commander Sloan, nakita po namin ang 2 ito sa pampang. Humakbang paabante ang Black and White Cavalier, yumuko ng husto sa babaeng commander at nag-report. Walang duda na si Sloan ang babaeng commander na yon, ang pinakasikat na babaeng mandirigma sa New World na kilala dahil sa hindi matitinag niyang lakas sa pakikipaglaban. Pinangunahan ni Sloan na unang commander ng New World ang kanilang hukbo para sakupin ang World Universe. Mataas na ang kanyang reputasyon sa New World.
nagkaroon ito ng isang mataas na posisyong pumapangalawa na sa kanilang emperor. Gulp! Napalunok ng malakas si Daryl habang tinititigan ng maigi si Sloan. Hindi niya inasahan na magkakaroon ang New World ng isang tao na may ganitong klase ng hindi mapapantayang kagandahan. Nahirapang huminga at tumingin ng direkta sa kanya ang kahit na sino dahil sa tindi ng aura na kanyang nilalabas. Pero ang mas sumurpresa kay Daryl ay ang hindi mapapantayan nitong lakas. Naramdaman niya ang isang walang kapantay na aurang tumatama sa kanyang katawan. Maaari kaya na si Commander Sloan, hindi, maaari kaya na isa na siyang Martial Emperor. Muling napalunok ng malakas ang nagugulat na si Daryl. Ang lakas ng loob mong hindi lumuhod sa harap ng aming Commander Sloan. Sigaw ng Black and White Cavalier. Kasabay nito ang pagsipa nila sa likuran ng mga tuhod ni Daryl. Thump! Dito na tumama ang mga tuhod ni Daryl sa lupa. At sa wakas ay superior na tiningnan ni Sloan si Daryl at nanlalamig na nagtanong ng, "Sino ka?" Naramdaman ni Sloan na ang lalaki sa kanyang harapan ay isa ng Level 4 Martial Marquis, habang ang maliit na babae namang ito ay isa ng Level 4 Martial Saint. Hindi ordinary ang mga taong ito sa World Universe. Muling napalunok si Daryl para pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi naman siya mangmang. Kung sasabihin niya rito na isa siyang cultivator, siguradong hindi na siya sisikatan pa ng araw bukas. Sa bagay, nagdesisyon ang dalawang kontinenteng ito na maging magkaaway. Kaya ang sinumang tao na mapapatay sa Universe World ay maituturing ng isang maliit na panalo para sa New World. Ako, napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl habang nag-iisip ng magandang palusot. Sinabi nito na, isa akong negosyante na nagpapatakbo sa isang maliit na kumpanya sa Donghai City. Negosyante. Nagsinungaling ka. Bahagyang naghiwalay ang mapupulang mga labi ni Sloan, at isang mahiwagang hininga ng aura ang agad na lumabas mula sa kanya. Nahirapan namang huminga si Daryl habang kinakain siya ng ginagawang pagtingin ni Sloan. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, sabi ni Daryl. Ipinangbili ko ng spiritual elixir ang lahat ng perang kinita ko kaya isa na ako ngayong Martial Marquis. Malakas na nagpawi si Daryl matapos sabihin ang mga bagay na yon. Hindi mapapantayan ang ipinakitang lakas ng babaeng commander na yon. Kaya naisip ni Daryl na maaari na nitong tapusin ang kanyang buhay doon sa pamamagitan lang ng isang pitik nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Sloan sa mga sandaling ito, at pagkatapos ay itinuro naman nito ang maliit na diwata mula sa kulay dugong kabayo na kanyang sinasakyan. Kung ganoon, sino ang babaeng ito? Nanlalamig na itinanong ni Sloan. Ako po, napakagat na lang sa kanyang labi ang maliit na fairy, hindi na nito alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Kahit hindi na aktibo ang Fuyao Palace, isa pa rin itong mundo ng mga cultivator. At para sa mga mananakop mula sa New World, ang lahat ng sektang may kaugnayan sa pagpapalakas dito sa Universe World ay dapat nang mawasak. Kaya sa sandaling amini ng diwata na nagmula siya sa Fuyao Palace, siguradong hindi na niya matatakasan pa ang kanyang kamatayan. Kaya nagdalawang isip ito sa bagay na kanyang isasagot. Nabahala rin dito si Daryl. Kahit na sinubukan siyang patayin ng diwatang ito, hindi pa rin niya magagawang panoorin lang itong mamatay sa mga kamay ni Sloan. Sa bagay, isa pa rin itong elite sa Universe World. Kinakailangan muna nilang isantabi ang mga hindi nila pagkakaunawaan, at tumayong nagkakaisa sa kanilang mga kalaban. At isang malaking kawalan para sa Universe World ang pagkamatay ng isa sa mga elite nito. Kaya hindi niya dapat hayaang mamatay ang maliit na diwata na kanyang nahuli. Inangat ni Daryl ang kanyang ulo at mabilis na sumagot ng, siya ang asawa ko. P50. Namula rito ang maliit na diwata. Dumura siya kay Daryl at nagprotesta, sino uling asawa mo? Masyado talagang makapal itong si Daryl, hindi na siya nahiya sa kanyang mga sinabi. Walang pakialam namang tumawa si Daryl habang sinasabi kay Sloan na, pasensya ka na, at Sloan. Moody lang itong asawa ko kaya madalas siyang makipagaway sa akin. Ako na po ang nahihiya sa pinagagawa niya sa harapan niyo ngayon. Hindi naman nagpakita ng kahit anong emosyon dito si Sloan. Tumitig siya kay Daryl at nanlalamig na sinabing, ang ibig mo bang sabihin ay nagpunta kayong mag-asawa sa tabi ng dagat sa gitna ng gabi para paglaruan ang inyong mga acupoints nang walang mga suot na sapatos at medyas? Napansin ni Sloan na nakalock ang mga acupoints ni Irene. Huminga ng malalim si Daryl at nagpakita ng isang makulit na ngiti.
Romantic lang kasi akong tao, at Sloan. Mahilig akong magplano ng mga date naming mag-asawa. Kaya naisip ko na magiging maganda kung maglalaro kami ng mga akupoint sa tabi ng dalampasigang ito sa gitna ng gabi. Ipinagpatuloy ng pilyong si Daryl ang kanyang pagsasalita. Pwede nyo rin po itong subukan sa iyong asawa sa susunod, at Sloan. Masaya po ito. Wow! Nang matapos si Daryl sa pagsasalita, agad na binunot ng mga seryosong sundalo ang kanilang mga espada. Si Commander Sloan ay isang babaeng diyosa ng digmaan sa New World, pumapangalawa na siya sa Emperor, kaya nagawa siyang irespeto ng lahat. Sa bagay, nagawa rin maging ng Emperor na magbaba ng kautusan na nagsasabing hindi na kinakailangan pang yumuko ni Sloan sa harap ng Emperor. Sinamba at ibinigay ng mga sundalo sa New World ang buo nilang tiwala sa kanilang Commander Sloan. Pero nagawa ng direkta at hayop na lalaking ito na bastusin ang diyosa ng digmaang si Sloan. Gusto na ba niyang mamatay? Gumagawa ka na ng sarili mong hukay. Tinitigan ni Sloan ng maigi si Daryl. Kasabay nito ang pagbagsak sa 10 degrees sa temperaturang nararamdaman sa kanilang paligid. Kumislap ang intensyong pumatay sa mga mata ni Sloan, habang tinitingnan nito ng malamig sina Daryl at ang diwata. Kaladkarin niyo ang dalawang ito, pagpira-pirasuhin, at itapon sa dagat. Ang lakas ng isang ito na biruin siya ng ganoon. Mukhang matagal-tagal na rin siyang nabubuhay. Mabilis na umabante ang Black and White Cavalier, at naglabas ng dalawang mga naghahabaang saber sa kanilang mga kamay. Nakahanda na ang mga ito na pagpira-pirasuhin si Daryl. Agad namang nagulat dito ang natitigilang si Daryl. Buwisit! Gusto na siyang patayin ni Sloan dahil lang sa isang pilyong biro na kanyang ginawa. Kanino na siya ngayon magmamakaawa? Sandali lang po, Commander Sloan. Isang nababahagyang boses ang kanilang narinig at sa loob ng isang sandali ay naglakad ang isang tao palabas sa kabin ng barko. Ang Grandmaster of Heaven. Nagulat ng husto si Daryl nang makita niya ang Grandmaster doon. Dito na agad naisip ang ginawang pagbaliktad at ang pagsali ng Grandmaster of Heaven sa panig ng New World. Dalawa ang naging rason kung bakit umalis si Monica sa Elysian Island. Una ay dahil sa pagbubuntis niya sa anak nila ni Daryl. At ikalawa ay dahil sa pagsali ng Elysian Island sa panig ng New World. Naglakad ng ilang hakbang ang Grandmaster of Heaven at yumuko sa haparan ni Sloan. Maawa po kayo, Commander Xing Sloan, ang taong ito ay may pangalang Daryl, pareho kaming kabilang ni Daryl sa Grandmaster of Heaven cult. Nasurpresa rin ang Grandmaster of Heaven na makita si Daryl sa paglalakbay na nilang iyon ni Commander Sloan para sakupin ang Universe World. Huminga naman ng malalim si Sloan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Mukhang isa palang miyembro ng Grandmaster of Heaven cult ang isang ito, kaya maituturing natin siya bilang isang kakampi. Kung ganoon ay hahayaan kitang mabuhay. Otoritibong tiningnan ni Sloan si Daryl at sinabing, hindi na kita pakakawalan ng ganoon-ganoon na lang sa sandaling ulitin mo pa yon. Opo, opo. Walang tigil na yuko ni Daryl. Ang pagligtas sa kanyang buhay ang pinakaimportanteng dapat niyang alalahanin sa mga sandaling yon. Dito na biglang sinabi ni Sloan kay Daryl na, napakabata mong naging isang level 4 Martial Marquis, isa kang ang pambihirang bata. Malaki ang pagpapahalagang ibinibigay ko sa kahit na sinong henyo sa larangan ng pagpapalakas. Kaya bibigyan kita ngayong araw ng isang opisyal na posisyon. Mula ngayon ay magkakaroon ka na ng titulong Little Marquis. Ang Little Marquis ay isang opisyal na posisyon sa New World. Ang mga opisyal na posisyon ng New World ay nahahati sa 9 na mga ranggo. Ang posisyon bilang isang Little Marquis ay napakababa sa totoo lang. Pero nagawa nitong tumungtong sa pang-7 pwesto sa 9 na mga ranggo ng New World. Mayroon na rin itong otoridad para mamuno ng 100 mga sundalo sa loob ng isang camp base. Maraming salamat, Commander-in-Chief. Natigilan at mabilis na naagpasalamat si Daryl sa ibinigay na posisyon sa kanya ni Sloan. Buwisit! Sino ba ang may gusto sa posisyong iyon? At bakit napakawirdo ng titulong binigay nila rito? Little Marquis. Libo-libong mga naglalakihang barko ng New World ang dumaong sa pampang. Report. Isang sundalo ang mabilis na naglakad palapit, buong galang itong nagsalita kay Sloan, habang nakaluhod ang isa sa kanyang mga tuhod sa sahig. Commander-in-Chief, napagalaman po naming na mayroong 6 na mga naglalakihang sekta sa Universe World at nalaman ko rin po na nagtitipon-tipon silang lahat dito sa Donghai City.
Nakahanda ang mga itong lumaban hanggang kamatayan para mapigilan ang ating pananakop. Gaano karaming tao ang naroroon? Tanong ni Sing Yao. Kasing lakas po nila tayo, Commander-in-Chief, na sa kulang-kulang 200,000 ang kanilang mga tauhan, buong galang na sinabi ng sundalo. Tumango rito si Sloan. Agad na najeko ang kanyang boses sa paligid, makinig kayong lahat. Magtayo kayo ng isang tent sa malapit at maghanda para magpahinga. Maaga tayong atake bukas, pagsapit ng umaga. Opo. Agad na najeko ang boses ng 200,000 mga sundalo sa kalangitan. At pagkatapos ay agad na nagsibaba ang mga sundalo sa mga barko, at sinimulan ang pagtatayo ng kanilang mga tent. Malinaw na makikitang bihasa ang mga ito at organisado sa bawat bagay na kanilang ginagawa. Nagpakita si Daryl ng kalmadong itsura nang makita niya kung ano ang nangyayari. Maingat na pinili ang mga sundalong iyon sa pamamagitan ng isang napakahirap na training. Kaya magiging mahirap para sa panig ng World Universe na manalo laban sa umaataking New World. Agad na natapos ang lahat sa pagtatayo ng kani-kanilang mga tent loob ng 5 minuto. Mula sa malayo, malinaw na matatanaw ang mga tent na nakahilera ng maayos na makapagpapamangha sa sinumang makakakita nito. Pinangunahan ni Sloan ang 100 mga elite na sundalo papunta sa gitna ng kampo at sama-samang gumawa ng isang mahiwagang barrier sa paligid ng kanilang kampo. Ang mahiwalang barrier na ito ay isang invisible na shield sa anumang pag-atake na gagawin sa kanila ng kahit na sinong mula na sa labas nito. Kakaunti lang ang may kakayahang gumawa ng mahiwagang barrier na kagaya nito. Nabasa na ni Daryl ang mga records tungkol sa mga mahiwagang barrier na ito sa mga sinaunang libro pero hindi niya inaasahang makikita niya ito ng personal. Nakaramdam ng pagkadismaya si Daryl nang makita niyang ilatag ng mga elite ang barrier na iyon. Naisip niya na kasi kaninang tumakas mula sa mga ito pero matapos makita ang ginawang barrier ng New World, agad na nabura ang lahat ng plano maging ang intensyon ng pagtakas sa kanyang isipan. Kahit na ang isang langaw ay walang kakayahan na makalabas sa barrier na ito. Ano ang ginagawa mo, Master Daryl? Isang boses ang biglang pumasok sa kanyang mga tainga. Napalingon dito si Daryl at nagulat nang makita niyang nakatayo ang Black and White Cavaliers sa kanyang likuran, nakangiti siyang tinitingnan ng mga ito. Buwisit, ang mga hayop na namang ito. Mura ni Daryl sa kanyang sarili. May mali ba sa ulo ng dalawang ito? Gaano ba sila nakakatakot na tingnan matapos magkaroon ng itim at puting kulay, parang tumitingin kay Heads ang sinumang titingin sa dalawang ito. Kaya siguradong nakakatakot na makasama ang mga ito sa gabi. Pero nagawa pa ring ngumiti ni Daryl at sumagot ng, "Okay lang. Kausap ko lang ang asawa ko ngayon." Hinawakan ni Daryl ang kamay ng maliit na diwata. Tinitigan siya ng maliit na diwata pero hindi na nito sinubukan pang magpumiglas. Hahaha. Sumabog sa katatawa ang White Cavaliers at sinabing, "Maaga po kayong matulog ngayong gabi, Master Darby at Madam. Kailangan nating masakop ang Donghai City bukas kaya kinakailangan na niyong matulog para makapatay ng maraming mga kalaban." Sige, sige. Magpapahinga na ako ngayon. Pinilit na ngumiti ni Daryl habang hinihila ang maliit na diwata papasok sa kampo. Ayaw na ayaw niyang makausap ang Black and White Cavalier na yon. Si Daryl ay ang ikapito sa pinakamataas na opisyal, kaya mayroon siyang sariling kampo. Kahit na nagdalawang isip na sumama rito si Erin, wala pa rin naman siyang nagawa kundi sumunod dito. Magresulta ito sa pagkagulat ni Yu Feng nang makapasok sila sa kampo. Makikita sa loob ng tent ang dalawang mga maid na nakatayo ng magalang sa harapan ni Daryl at ng diwata. Katabi ng mga ito ang isang malaking bariles na gawa sa kahoy na puno ng mainit at nag-i-steam na tubig. Maging ang diwata ay natigilan sa kanyang nakita. Naglakad palapit ang dalawang mga maid, yumuko kay Yu Feng at sinabing, "Master Darby, ikaw ang pangpito sa pinakamataas na opisyal, kaya naririto po kami para pagsilbihan ka. Nakahanda na po ang bariles na ito sa iyong pagligo. Nakasanayan na po naming maligo bago matulog sa aming mga higaan." At pagkatapos ay tinansa ng isa sa mga maid ang temperatura ng tubig at sinabing, "Master Daryl, Madam, lumalalim na po ang gabi. Hayaan niyo na po kaming hintayin kayong maligong mag-asawa bago magpahinga." Ano? Maligo at matulog? Agad na napatingin si Daryl sa maliit na diwata. Ano? Buwisit? Sinabi niya bang maliligo kami ng magkasama?
Agad na namula ang maliit na diwata, dito na biglang uminit ng husto ang kanyang mukha. Nagiba ang ihip ng hangin sa kanilang paligid ng isang sandali. At pagkatapos ng 10 segundo, kumalma na rin si Daryl at nakangiting tumingin kay Irene. Aking asawa, kung ganoon ay maligo at magpahinga na tayo. Nang makita niya ang hindi katanggap-tanggap na ginagawa ni Daryl, namula ang maliit na diwata at nanlalamig na sumagot ng, ayokong maligo ngayon. Isa siyang diwata mula sa Fuyao Palace kaya paano niya magagawang maligo na kasama si Daryl? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl at ngumingising sinabi na, okay lang naman kung ayaw mong maligo. Maliligo na ako. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang pangitaas. Narelax ng husto ang kanyang dibdib nang magawa na niyang makaligo at mag-relax pagkatapos ng isang napakahabang araw. Nang makita si Daryl ng diwata na naghubad ng kanyang pangitaas, ikinalampag ng maliit at nababagabag na diwata ang kanyang paa, at Shanbing, ano ang ginagawa mo? Hindi ka rin pwedeng maligo. Bakit? Bulong ni Daryl. Bakit hindi ako pupwedeng maligo kung ayaw mo akong paligin? Anong klase ng logic ito? Masyado ka ng dominante ah. Wala ka na sa lugar. Nanlalamig namang huminghal ang maliit na diwata habang hindi pinapansin si Daryl. Natuwa naman ang dalawang mga maid sa nakakatawang ginagawa ng dalawa. Naglalambingan ngayon si Master Daryl at ang kanyang asawa. Huminga ng malalim si Daryl, umupo at itinaas ang kanyang pantalon habang sinasabi na, kung ganoon ay hindi na ako maliligo. Paano kaya kung hugasan mo na lang ang mga paa ko? Dito na hinubad ni Daryl ang kanyang mga sapatos. Isang maid ang nagmamadaling nagdala ng isang batsang gawa sa kahoy mula sa labas. Agad niya itong pinuno ng mainit na tubig at dinala kay Daryl. Master Daryl, ako na po ang maghuhugas sa mga paa ninyo. Bahagyang ngumiti si Daryl at sinabing, hayaan mo na, madalas akong pagselosan ng asawa ko. Ayaw niyang ipahawak ang aking katawan sa kahit na sinong babae maliban sa kanya. Habang sinasabi ang mga bagay na yon, nilingon ni Daryl ang kanyang ulo at tumingin sa maliit na diwata. Hindi ba, darling? Kung ganoon ay tulungan mo na lang akong hugasan ang mga paa ko. Tumawa ng walang tigil si Daryl sa kanyang puso, habang tinitingnan ang itsura ng maliit na diwata, walang tigil na tumaas ang saya na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ikaw. Nagalit dito ng husto ang maliit na diwata. Masyadong nakakairita si Daryl. Alam nito na hindi niya magagawang sabihin sa kahit na sino ang tunay niyang pagkatao, kaya ginagawa na nito ang lahat para mag-take advantage sa kanya. Mas lalong tumindi ang galit ni Irene nang maisip niya ito, kaya agad siyang tumakbo para sipain ang batsa na nasa paa ni Daryl. Hush! Sa loob ng isang sandali, tumapon ang tubig sa paligid na bumasa ng husto kay Daryl, napasigaw naman sa kanilang mga sarili ang dalawang mga maid na nanonood sa kanila. Makakalabas na kayong dalawa, at huwag na huwag kayong papasok hanggat hindi ko kayo tinatawag, galit na inutos ni Irene. Hindi na maaari pang manatili rito ang dalawang mga maid matapos silang utusan ni Irene, kaya agad silang tumakbo palabas. At nang makalabas ang dalawang ito, napahawak ang isa sa mga maid sa kanyang takot na puso habang mahinang sinasabi na isang talentadong tao si Daryl. Bakit siya magpapakasal sa ganoon kasamang babae? Buong simpatya namang tumango ang kasama nitong maid. Oo nga, napakaganda at napakahinghin ng babaeng iyon, pero hindi ko inasahan na ganoon pala kasama ang kanyang ugali, hindi talaga sila, bagay ni Master Daryl. Naging mahina lang ang pag-uusap na ginawa ng dalawang maid at nasa kabilang kampo na rin ang mga ito, kaya hindi na sila magagawa pang marinig ng karamihan sa mga taong nasa kampo. Pero, bilang isang level 2 martial saint, malinaw silang narinig ng maliit na diwata. Nakaramdam ito ng galit at hiya sa kanyang sarili, kaya tinitigan niya ng maigi ang kasama niyang si Daryl. Nagawa ng hayop na itong itatak sa utak ng mga taga New World na ako ang asawa niya. Pero kahit na ganoon, nagpakita pa rin si Daryl ng isang maamong ngiti. Hayaan mo na, ayoko na ring hugasan ang mga paa ko. Matulog na tayo, darling. Ipapasok na sana ni Daryl ang kanyang sarili sa loob ng kumot. Bumaba ka! Naiinis namang pumadyak dito si Erin. Gusto ba talaga ng walang hiyang ito na matulog katabi ko? Napakaganda naman ng ideya niyang iyon. Pero sa huli ay hindi inasahan ni Erin na ang biglang pagtayo ni Daryl para hawakan ang kanyang acupoint na pipigil sa paggalaw ng kanyang katawan.
Masyadong naging mabilis si Daryl kaya hindi na nakapag-react maging ang maliit na diwatang ito. Sa loob ng isang maiksing sandali ay hindi na ulit nakagalaw si Irene. Dito na siya agad na nagreklamo kay Daryl, "Ano ba ang ginagawa mo?" Mahina namang tumawa si Daryl habang pilyong tinitingnan ang diwata, "Anong pinagsasabi mo riyan? Niyayakap ko siyempre ang asawa ko para matulog." Binuhat ni Daryl si Irene papunta sa kama. Nagmukhang immortal si Irene at ang kanyang katawan ay masyadong sexy at kaakit-akit. Naalala ni Daryl ang eksena kung saan ay nagawa siyang pagtangkaan na patayin ng babing ito. Gustong makaganti ni Daryl dito kaya mas tumitindi ang tuwa na kanyang nararamdaman habang mas tumitindi ang galit ng diwata. Hindi na nagawa pang linisin ng maliit na diwata ang kanyang sarili, namula ang kanyang mukha sa galit habang sinasabi na, pakawalan mo na ako." Hindi naman na maiwasang matawa rito ni Daryl, sinadya niyang iling ang kanyang ulo at sinabing, "Paano ba natin gagawin ito? Mag-asawa tayong dalawa kaya dapat lang na matulog tayo ng magkatabi." Matapos niya itong marinig, agad na umiyak ng malakas si Irene. Kinagat niya ng husto ang kanyang mga labi na halos magdugo sa diin ng kanyang pagkakakagat. Gusto siyang galitin ni Daryl. Habang mas nagagalit ito ay mas gumagaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya rin gustong makatabi ang maliit na diwata. "Ikaw." Sa mga sandaling ito, matapos niyang makita na malapit na itong umiyak, ngumiti si Daryl at sinabing, "Sige, pwede akong matulog sa sahig ngayong gabi, pero kinakailangan mo akong tawagin na mabuti mong asawa." "Ikaw." Naginit dito ng husto ang mukha ni Irene na parabang isang ulap ng apoy, hiyang-hiya na ito mga nangyayari. Pagaling ng pagaling ang hayop na ito sa pangiinis sa kanya. Pero kung hindi niya ito tatawagin bilang mabuting asawa, matutulog siya ng katabo nito. Paano niya magagawang matulog ng katabi si Daryl? Masisira ang pinakaingat-ingatang reputasyon ng maliit na diwatang nagmula sa Fuyao Palace, at ang Fuyao Palace ay pagtatawanan na ng lahat sa sandaling malaman nila ang tungkol dito. Pero masyadong mahirap para sa diwata ang pagbanggit sa dalawang mga salitang iyon. Humiga si Daryl sa kama, nakangiting tumingin sa diwata at pilyong tinanong ng, "Ano ang itatawag mo sa akin? Kung hindi mo talaga ako tatawaging mabuti mong asawa, papatayin ko na ang kandila para matulog." "Ikaw. Napakahayop mo." Isa nga talagang hayop si Daryl. Pinagsisisihan na ngayon ng maliit na diwata ang bigo niyang pagpatay kay Daryl na humantong sa pamamahiya at pang-aabuso na ginawa nito sa kanya. Hindi ito magagawa ni Irene. Galit na galit nitong tinitigan si Daryl. Kung magagawa lang niyang pumatay ng tao gamit ang kanyang mga mata, kanina pa niya nagawang sugatan ng husto si Daryl. "Mukhang hindi pa rin gumagalaw ang mga labi mo." Nakangiting tukso ni Daryl, "Kung ganoon ay papatayin ko na ang mga ilaw." Pagkatapos nito ay inihipan na ni Daryl ang kandila. Nakaramdam ng matinding pagkabahala ang maliit na diwata, at halos masuka nang sabihin niyang, "Ikaw, huwag mong patayin ang mga ilaw." "Asawa." Namula ang kanyang mukha na parang isang hinog na mansanas. "Napakabait talaga ng asawa ko sa akin." Tumawa ng malakas si Daryl at hinawakan ang buhok ng maliit na diwata. Halos mamanhid naman ang mga buto ng diwata sa kanyang katawan nang tawagin niyang asawa si Daryl. "Ikaw," nahiya at nagalit dito ang maliit na diwata. Hindi niya kailanman naisip na magiging ready siya na tawagin ang isang lalaki bilang kanyang asawa. "Bumaba ka na at matulog sa sahig." Singhal ng maliit na diwata. "Sige na, sa sahig na matutulog ang asawa mo." Pinagtawanan siya ni Daryl ang diwata, nilatag ang kanyang higaan sa sahig, at natulog ng masaya. Pero hindi niya pa rin pinakawalan ang diwatang iyon. Sa bagay, makakatulog naman ang kahit na sino, kahit na nasa gitna ng acupuncture. At noong sumapit ang madaling araw, masarap na natutulog si Daryl nang bigla siyang magising sa tunog ng isang trompeta. Para itong isang napakalakas na tunog ng kidlat na pumasok sa kanyang mga tainga. Dito na biglang napaupo si Daryl habang kumakabog ng husto ang kanyang dibdib. Ito ang paraan ng paggising ng New World sa kanilang mga sundalo. Nagising na rin ang maliit na diwata. Malinaw na makikita sa mukha nito ang pagkapagod. Hindi siya nakatulog ng husto noong gabing iyon sa takot na baka mag-take advantage sa kanya si Daryl. Kabaliktaran ng kanyang iniisip ang nangyari kung saan natulog si Daryl na parang isang patay na kahoy. "Master Daryl, maaari po ba kaming pumasok?" Dito na nila narinig ang boses ng maid mula sa labas ng pinto.
Sige, pumasok kayo, sabi ng nakatulalang tumatayo na si Daryl. Tinulak ng dalawang mga maid ang pinto at nagdala ng isang set ng armor. Mayroon na ring isang libreng set ng armor si Daryl na katumbas ng opisyal na posisyong ibinigay sa kanya. Pagkatapos tulungan si Daryl na isuot ang armor, agad na naglakad ang dalawang mga maid palabas ng kampo. Dito na bumulong ang isa sa mga maid ng mukhang masyado nga talagang adventurous at makulit sina Master Daryl at ang kanyang asawa, nagawa pa nilang tusukin ang kanilang mga acupoints habang natutulog. Mukhang gusto nga yata ni Madam ang pakiramdam ng hindi makagalaw at walang magawa. Sagot ng isa sa mga maid. Halos sumabog sa galit ang diwata nang marinig niya ito. At matapos ma-overwhelm ng matinding hiya at galit na kanyang nararamdaman, tumitig ang diwata kay Daryl. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Mapait na ngiti ni Daryl. Nag-usap ang dalawang maid na yon sa ating likuran, kaya ano na naman ba ang kinalaman ko rito? Pakawalan mo na ako. Bilisan mo. Nanlalamig na sinabi ng diwata. Humakbang si Daryl paabante at pinakawalan ang mga acupoint ng diwata. At pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng tent. Maririnig sa labas ng tent ang malakas na tunog ng drum. Hindi modern ang mga sundalong mula sa New World, kaya kumikilos at nag-uusap ang mga ito ng mga estratehiya sa pamamagitan ng mga drum. Malakas ang naging tunog ng mga drum na ito habang buong pusong umaatake sa Donghai City ang mga sundalong mula sa New World gamit ang mahahaba nilang saber at spear. Noong una ay naisip ni Daryl at ng diwata na gamitin ang pagkakataong ito para tumakas. Pero agad silang sinalubong ng nakangiting Black and White Cavalier nang makalabas sila sa tent. Master Daryl at Madam, tawa ng Black Cavalier habang hinahawakan ang balikat ni Daryl. Inimbitahan po kayo ni Commander Sloan sa military tent. Kung minamalas nga naman ang dalawang ito. Napahinga na lang dito ng malalim si Daryl. Hindi siya sigurado kung bakit, pero nakakaramdam si Daryl ng matinding pagkainis sa kanyang sarili sa tuwing nakikita niya ang dalawang ito. Patakas na sana ako. Bakit niya ako papupuntahin sa military tent? Napamura si Daryl sa kanyang sarili, habang nakangiti sa dalawang nasa kanyang harapan bago sabihin, hindi ba dapat na akong pumunta sa laban, Kuya Black at Kuya White? Bakit ako pinapupunta ng commander sa military tent? Hindi ko alam. Itinaas ng Black Cavalier ang kanyang mga kamay. Naghahatid lang po kaming magkapatid ng utos. Kaya kung maaari po, Master Daryl. Dito na nanguna ang Black and White Cavalier sa paglalakad. Dalawang mga mangmang. Mahinang bulong ni Daryl habang nakatingin sa likuran ng dalawa, at sumusunod sa mga ito papunta sa military tent. Makikita sa gitna ng mga tent na itinayo ng mga sundalo ng New World ang isang dambuhalang military tent. Ginagamit ang military tent na ito ng commander, at ng mga sundalo para pagplanuhan ang kanilang mga pag-atake. Nagtipon-tipon din maging ang mga general ng New World sa military tent na ito. Makikita sa loob ng military tent ang nakaupong si Sloan, na may nanlalamig na mukha. Sa mga sandaling ganito ang kanyang itsura, malinaw na masasabi ng mga taong nakakakilala sa kanya na kasalukuyang kalmado ang kanyang isip. Hindi naman gumawa ng kahit na anong ingay ang mga general na nasa kanyang ilalim. Maging ang paghinga ng mga ito ay kanilang kinontrol. Kani-kanina lang ay nagsimula ng magsagupaan ang mga sundalo ng New World at mga cultivator ng World Universe, pero hindi sila natuwa sa naging resulta ng labang iyon. 10 minuto lang nagtagal ang labang iyon, at marami sa mga sundalo ng magkabilang panig ang nasugatan ng malubha o namatay. Gusto ni Sloan na sakupin ang Donghai City sa loob lang ng 3 araw. Pero nang makita na niya ang totoong sitwasyon na kanyang kinakaharap, maraming mga tao na nakatira sa World Universe ang nagtipon-tipon sa Donghai City para magpaabot ng suporta at bantayan ang syudad sa kanilang mga kalaban. Kaya kung magpatuloy pa ito, kailan pa nila magagawang sakupin ang Donghai City? Dinala sina Daryl at ang maliit na diwata papasok ng military tent. Nagre-report po si Daryl sa Commander-in-Chief. Buong galang na binati ni Daryl si Sloan. Kahit na nagdadalawang isip si Daryl na sumaludo rito, wala naman siyang magagawa. Nakatira siya ngayon sa ilalim si Sloan, na nasa loob ng teritoryong hawak ng New World. Bahagya namang tumango si Sloan, bago tumingin kay Daryl at sabihing, taga Donghai City ka Daryl, hindi ba? Opo, sagot ni Daryl.
Tumango rito si Sloan at dahan-dahang sinabi na, dahil nakatira ka sa Donghai City, bibigyan kita ng isang misyon. Papangunahan mo ang ilan sa mga sundalo para umikot papunta sa likuran ng ating mga kalaban at gumawa ng isang supresang pag-atake at iharas ang mga ito. Kinakailangan mo silang masurpresa. Sigurado akong magkakagulo ang 6 na mga sekta at ang kanilang mga cultivator sa sandaling mangyari iyon. Ano? Sinasabi mo sa akin na umatak sa likuran ng 6 na naglalakasang sekta at sa mga cultivator nito? Natigilan ito si Daryl, dito na nagsimulang gumulo ang kanyang dibdib. Kahit na mayroon siyang hinanakit sa 6 na naglalakihang mga sekta, makikipagtulungan pa rin siya sa mga ito sa sandaling makaharap na nila ang tunay nilang kalaban. Kaya paano niya magagawang kalabanin ang 6 na mga naglalakihang sekta? Habang iniisip ang utos na ibinigay sa kanya, nakangiti itong tinanggihan ni Daryl, "Commander, hindi ko po gustong atakihin sila sa kanilang mga likuran. Dapat ka nang umalis." Nanlalamig siyang tiningnan ni Sloan, walang kahit na anong pagdadalawang isip o pagtanggi ang makakalusot sa ginawa niyang tono. Hindi natuwa si Sloan sa ginawang pagtanggi ni Daryl sa kanyang utos. Sa kanilang army, ang kanyang mga utos ay para ng kautusang ibinababa ng kanilang Imperial Emperor. Kaya nagawa talaga ni Daryl na suwayin ang kautusang ibinaba ng kanilang kaharian. Sumimangot dito si Sloan. Kumuha siya ng isang token at ibinigay ito kay Daryl. Uulitin ko ang mga sinabi ko sa iyo, pamumunuan mo ang ilan sa mga sundalo para ikutan at atakihin ang 6 na mga naglalakihang sekta ng World Universe sa kanilang mga likuran. Kunin mo ang token na ito. Kakailanganin ang isang token para makalabas ang kahit na sino sa pumoprotektang barrier na ginawa ng New World sa paligid ng kanilang kampo. Matapos makita ang pagkuha ni Daryl sa token, nakaramdam ng matinding tuwa sa kanyang sarili ang maliit na diwata. Kanina pa niya iniisip kung paano siya makakalabas. Sa pamamagitan nito ay wala nang makakapigil sa kanyang tumakas mula sa kampong ito. Pero hindi niya inasahang sasabihan siya ni Sloan. Tumingin si Sloan kay Daryl at sinabing, "Daryl, dapat lang naiwan mo rito ang asawa mo sa ngayon. Nagkakagulo pa ang lahat sa labas, kaya mas ligtas para sa iyong asawa na manatili sa kampong ito." Nang marinig niya ito, agad na nanginig ang buong katawan ng diwata habang bumabagsak ang kanyang mood. Gustong-gusto na niyang bumalik sa Fuyao Palace, kaya gustong-gusto na niyang makaalis sa kampong ito. "Bilisan mo ng kumilos, Daryl. Isuot mo na ang iyong armor, mamili ka na rin ng sasakyan mong kabayo, at umalis kasama ng iyong mga sundalo," sabi ni Sloan, habang ikinakaway ang kanyang kamay para paalisin si Daryl. "Susundin ko po ang inyong utos." Walang nagawa si Daryl kundi tumango at sumangayon sa bagay na ipinapagawa sa kanya. Dito na siya tumalikod at umalis sa military tent. Nang makalabas na sila sa tent, agad na idinikit ng maliit na diwata ang kanyang sarili sa likuran ni Daryl habang nagpapakita ang maganda niyang mukha ng pagdadalawang isip. Napakagat siya sa kanyang labi habang bumubulong ng, "Daryl, ikaw, dapat mo akong isama sa sandaling lumabas ka ng kampo mamaya." Kagabi pa nag-iisip ang maliit na diwata ng kanyang gagawin para makatakas sa kampo. At matapos makulong sa mahiwagang barrier na ginawa ng mga taga New World, naging imposible na para sa kanya ang pagalis ng walang hawak na token. "Oh, sasama ka ba sa akin dahil mamimiss mo ako ng husto, darling?" Nangaasar na tiningnan ni Daryl si Erin habang pilyong nakangisi sa diwata. "Ikaw." Ipinadyak ni Erin ang kanyang mga paa habang namumula ng husto ang kanyang mukha. Napakagat sa kanyang labi ang maliit na diwata. Palagi na lang siyang tinetake advantage ni Daryl. Matapos mapansing iyak na ang maliit na diwata, walang nagawang kinomfort ni Daryl si Erin. "Gusto rin talaga kitang isama, pero nagbaba ang utos ng babaeng commander na manatili ka sa kampong ito, kaya hindi kita maisasama palabas. Sa bagay, maraming mga mata ang nakabantay sa atin sa kampong ito, kaya paano kita magagawang maisama?" Totoo na ang mga sinasabi ni Daryl sa mga sandaling ito, gusto rin talaga niyang isama ang diwata palabas ng kampo. Sa bagay, nagmula sa New World ang maliit na diwatang ito at masyado rin siyang malakas. Kaya agad na mas tataas ang advantage ng World Universe sa sandaling pakawalan niya ito. "Napakalapit niyo talaga ng asawa mo, Master Daryl. Nag-uusap na naman kayo ngayon." Isang magulong boses ang bilang pumasok sa tainga ni Daryl. Ito ay walang iba kundi ang Black and White Cavalier. Nakangiting naglakad palapit ang White Cavalier,
at sinabi sa maliit na diwata na, "Nag-aalala po ba kayo sa kapakanan ni Daryl sa gagawin niyang misyon mamaya, Madam? Napakaswerte po talaga ni Master Daryl na magkaroon ng isang nagmamahal na asawang kagaya ninyo." Oo nga, napakaswerte nga talaga ni Master Daryl na makapagpakasal sa ganitong klase ng babae, dagdag ng Black Cavalier. Binati ng dalawa ang maliit na diwata bilang asawa ni Daryl, pero hindi nagawang sumagot sa kanila ng maliit na diwata habang namumula ang kanyang mukha sa isang tabi. Gaano nga ba nakakainis ang bagay na yon? Dito na biglang nagbago ang boses ng Black Cavalier habang nagbibigay ng instructions kay Daryl. "Master Daryl, 30 tao lang ang maaari niyo pong isama, pero nasa Marshal Marquis na ang level ng mga ito. Hinihintay ka na po nila sa harapan ng kampo. Puntahan mo na po sila at samahan." Tumango si Daryl at naglakad papunta sa kampo. Nang dumaan siya sa maliit na diwata, mahinang bumulong si Daryl dito ng, "Huwag kang mag-alala. Isasama kita palabas sa sandaling magkaroon ako ng tamang pagkakataon." "Ano?" Pero bago pa man makapag-react si Irene, ngumiti si Daryl bago magiwan ng isang halik sa pisngi ng diwata. "Hintayin mo ako, darling." Pagkatapos niyang halikan ng diwata, agad na tumalikod si Daryl at tumakbo. Kinakailangan na niyang magmadali sa pag-alis matapos niyang mag-take advantage kay Irene. Inisip niya na mawawala na sa sarili ang diwata sa sobrang galit ang diwata sa sandaling halikan niya ito. At ang pagpasok ng galit na mukha nito sa kanyang isipan ay sapat na para mapataas ang kanyang mood. "Haha! Ikaw!" Agad namang nagalit dito ang maliit na diwata. Naging puro at malinis ang kanyang katawan at konsensya, at hindi pa rin nagagawang halikan ng isang lalaki. Malinaw na makikita ang dalawang namumulang parte ng pisngi ni Irene. Sinubukan niyang habulin si Daryl pero nagawa na nitong makalayo na ito sa kanya. "Madam, mayroon po tayong mga batas sa loob ng kampo. Hindi po maaaring maglakad-lakad sa paligid ang mga miyembro ng pamilya ng mga sundalo rito. Dapat na po kayong bumalik sa inyong tent at magpahinga." Nakangiti siyang pinaalalahanan ng Black Cavalier. Ipinadyak naman ni Irene ang kanyang mga paa at nagdadalawang isip na bumalik sa kanilang tent. Sa kabilang banda, isinama naman ni Daryl ang 30 mga sundalo papunta sa Wishing Star Tower. Habang nasa daan ay nakagawa na si Daryl ng kanyang mga plano. Napaka-imposible para sa kanya na atakihin ang 6 na mga sekta sa kanilang likuran. Pagkatapos ng kalahating oras, isinama ni Daryl ang 30 na mga sundalo at nakarating sa bundok na nasa likuran ng Wishing Star Tower. Tumayo siya sa tuktok ng bundok kung saan niya nakita ang kasalukuyang sitwasyon ng magkabilang panig. Nasabik dito ng husto ang 30 mga sundalong kasama ni Daryl. Isa ngang napakagandang lugar ng bundok na ito para gumawa ng mga biglaang pag-atake. Punong-puno pa ng tuwa ang dibdib ng mga ito nang mabilis na umikot sa kanilang paligid si Daryl habang tinutusok ang kanilang mga aku points na kasing bilis ng isang kidlat. Agad na hindi nakagalaw ang mga sundalong kasama ni Daryl. "Master Daryl, ikaw ay nalito rito ang 30 na mga sundalong kasama ni Daryl." Hindi nila inakalang gagawa si Daryl ng ganoong klase ng biglaang pagkilos laban sa kanila. Ngumisi rito si Daryl. Kumuha siya ng ilang mga pil at direkta itong ipinainom sa mga sundalo. Ito ay ang Heaven Cult Elixir. Para magawang paralisahin ang puwersa ng kasamaan, pinag-eksperimentuhan ni Daryl ang napakaraming mga Heaven Cult Elixir. Halimbawa narito ang pagbabago sa desisyon ng kilalang 10 villains na kinalauna ay sumali rin sa Elysium Gate matapos painumin ng mga elixir na ito. "Master Daryl, ikaw, ano ang pinainom niyo sa amin? Mukhang lason yata ito." Sumigaw ang 30 na mga sundalo kay Daryl habang balot na balot ang mga ito ng takot. Bahagyang umiti si Daryl, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kayong magpanik, hindi ko kayo binigyan ng lason. Tinatawag itong Heaven Cult Elixir. Hindi kayo agad na mamamatay sa sandaling inumin niyo ang elixir na ito. Kinakailangan niyo lang uminom ng antidote taon-taon, dahil kung hindi ay mamamatay kayo sa pamamagitan ng isang napakasakit na paraan kung saan tutusok ang lason na parang mga kutsilyo sa inyong mga balat." Pinag-isipan ni Daryl ang tungkol sa bagay na ito. Hindi siya magsasagawa ng sorpresang pag-atake sa 6 na naglalakihang mga sekta. Kahit na mayroon siyang hinanakit sa mga ito, kinakailangan niya pa ring tingnan ang kasalukuyan nilang sitwasyon.
Para naman sa 30 mga sundalo na kanyang hawak, sayang lang kung papatayin niya ang mga ito, mas magiging maigi kung magagawa niya itong mapakinabangan. Nakangiting sinabi ni Daryl na, hindi ba kayo naniniwala sa mga sinabi ko? Bakit hindi nyo ilagay ang inyong mga internal energy sa loob ng inyong double yang meridian? Sabihin nyo sa akin sa sandaling makaramdam kayo ng napakatinding sakit. Pinakawalan na ni Daryl ang acupoint ng mga sundalo pagkatapos ng mga sinabi niyang iyon. Lihim itong sinubukan ng 30 sundalo, agad na nagbago ang kanilang itsura nang makaramdam ng napakatinding sakit. Totoo nga. Nilaso nga sila. Sa totoo lang, hindi ako pupwedeng kumampi sa New World. Naging kalmado ang itsura ni Daryl sa mga sandaling ito, tumingin siya sa kanyang paligid at sa mukha ng 30 na mga sundalo bago seryosong sabihin na, ayaw ko kayong patayin, kaya binibigyan ko na kayo ng isang tsansa para iligtas ang inyong mga sarili ngayon. Dalawa lang ang inyong pagpipilian, ang sumunod sa akin o ang mamatay. Isang napakalakas na aura ang bumalot sa kanyang katawan habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Nagpalitan naman ng tingin ang 30 na mga sundalo, mahalatang nagdadalawang isip na ang mga ito. Thump! Sa loob ng 2 segundo, 2 na sa mga sundalo ang nagpadala sa pressure, at tuluyan ng napaluhod sa sahig. Yumuko ang mga ito kay Daryl para opisyal na ideklara ang kanilang katapatan dito, nakahanda ako na paglingkuran si Master Daryl. Nakahanda rin ako. Nang makita ang 2 nauna sa kanila, agad na nagsisunod ang natitira sa 30 mga sundalo. Wala pang kahit na sino sa kanila ang handang mamatay. Panunumpa ng katapatan kay Master Daryl. Nakahanda ako na makasama ka hanggang sa araw ng aking kamatayan. Pangkaraniwan namang ngumiti si Daryl at tumango sa mga ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang internal energy para tulungan ang mga itong makatayo. Sige. Huwag niyo ako tawagin bilang Master Daryl, tawagin niyo na lang akong Kuya Daryl mula sa araw na ito. Utos ni Daryl. Ayaw ni Daryl na magpatawag sa titulong ibinigay sa kanya ng New World ngayong parte na siya ng World Universe. Susunod po kami sa iyo. Tango ng mga sundalo sa isa't isa. Nang bigla niyang narinig ang isang napakalakas na boses hindi kalayuan sa kanya. Daryl, hayop ka! Matapos sundan ang boses na ito, nakita niya ang nakatayong si Abyss Mother Serendipity hindi kalayuan sa kanya, mayroon itong nanlalamig at naiinis na itsura sa mga sandaling ito. Nagawa niyang sabihin ang mga salitang iyon gamit ang nagngingit-ngit niyang mga ngipin. Mayroong daan-daang mga elite mula sa iba't ibang sekta na sumusunod sa kanya sa mga sandaling ito. Naririto rin maging sina Master Leonard at Master Reed. Umakyat ang mga elite na iyon sa tuktok ng bundok para magkaroon ng magandang view at makita ng malinaw ang sitwasyon sa kampo ng New World. Pero hindi nila inasahang makita si Daryl sa lugar na ito. Nanginig si Megan, na nasa likuran ni Abyss Mother Serendipity, matapos makita si Daryl. Napansin niya na nakasuot si Yufeng ng armor na ginagamit ng mga sundalo na nasa panig ng New World. At ang 30 na mga sundalo na nasa kanyang paligid ay mga sundalong nagmula sa New World. Agad na napuno ng galit ang napakagandang mukha ni Megan, nagmura siya habang tumuturo kay Daryl. Daryl! Hayop ka! Paano mo nagawang pumanig sa New World? Wala ka na talagang pag-asa. Nagalit dito ng husto si Megan. Inisip niya na wala nang natitira pang prinsipyo si Daryl, at nakahanda na itong gawin ang lahat maging ang pagtataksil sa kanyang mga kauri. Ang kapal ng mukha mo, Daryl. Paano mo nagawang sumali sa mga kalaban para atakihin ang mga sarili mong kauri? Tao ka ba talaga? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Abyss Mother Serendipity, nalunod na siya sa sarili niyang galit sa mga sandaling ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.